Mga kapuso, kahit nakita po natin no isang araw na may mga itinambak na gulay dyan ho sa Benguet, na nabubulok, di ba? Nangihinayang tayo. Pero alam niyo po, kaya nga ho nakatambak doon, hindi nga ho nakakarating dito. So, andito ho tayo sa Juliana Wet and Dry Market. Dito po kasi yung bultuhan, wholesale, ika nga, ang bilihan po ng mga gulay ng galing Benguet. Gaya na nakikita nyo, ito may patatas, carrots, Baguio beans. Aba, may ang gaganda ng labanos. Galing ba Baguio to? Galing Baguio yan, labanos? Opo, Yeah, so ang bilihan ho kasi dito, bultuhan. Kaya lika dito tayo. Kumusta yung supply? Yung dating sa inyo ng mga galing Baguio na bagulay, yung pechay, repolyo, mga carrots, kumusta? Matumal ba? Okay naman po, nakakaubos naman po. Hindi, yung nanggagaling Baguio, nakakarating ba ng tama sa oras? Medyo nalilate po ng mga konting oras, ma'am. Gano'n? Dalawang oras, ganun. Oo, pero kumusta presyo ngayon? Sakto lang po, yung ano. Yung mga galing Baguio, mura ba, mahal? Ano po, mura lang po, ma'am. Mura lang. Pero kayo, paano benta nyo? Ano lang po, plus 10 lang po per Plus bag. 10 pesos? Opo. Ah, 100 pesos, ma'am. okay. Sa isang Kaya lang dito, sabi nga, ang bilihan bultuhan, ano? Opo. Hindi retail. Kasi Opo. namimili sa inyo, yung mga nagtitinda rin, di ba? Opo. Kaya pagka nabili nyo sa, sa palengke, medyo iba-iba na. Gaya ho dito, yung carrots, o 28 hanggang 50 dati, ngayon 28 hanggang 55 pesos per kilo. Yung pechay Baguio naman po, dati 17 hanggang 37 pesos, ngayon 47 hanggang 47 hanggang 50 pesos. Yung repolyo, nananatili sa 28 pesos ang kilo. Ang sayote, 11 hanggang 30 pesos, ngayon po umaabot sa 8 and 19. Actually, sayote lagi namang mura, di ba? Hindi naman siya masyado nagmamahal. Ngayon, ang dating ho dito ng supply ng mga galing Baguio, mga gulay galing Baguio ay alas 8 hanggang alas 8 ng gabi. So, ang dating, di ba? Tapos sa madaling araw naman po, ang dating ng mga namimili. Opo. Ang karamihan ng namimili sa inyo dito, may mga nagtitinda rin. Opo, sa mga Antipolo po, ganyan, Marikina. Oo, kaya ho, minsan pag nabili nyo do, medyo iba na presyo. Opo. Nagpapatong sila. Iba na rin po yan, may dagdag na rin. Oo, yun po. Ganun na nagkakaroon ng pagkakaiba. Parang halimbawa, binabalita namin. Halimbawa, kuya, ito ang pipino. Halimbawa, ito. Ano ba to? Isang balot? Magkano yan? Ito po 5 kilos po. Magkano to? 80 pesos. 80 po per kilo. Pero, hindi, ito. Isang ganyan. Ito po, 400 po. Oh, yan. So, pagka nabili nyo yan sa mga tindahan o kaya sa mga talipapa sa palengke, iba na ho yung ang... Bentahan po nila, mga 100 na po. Pero dito 120. 80. 80 po. Siyempre kailangan nun nilang kumita. Yung mga nag-aangkat dito, kailangan naman nilang kumita doon sa kanilang paninda. Opo. Kung naangkat man nila dito ng mura-mura, kailangan nilang magpatong dahil doon sa gasolina. Opo. Ganun na Pamasahe nangyayari, po. kuya, di ba? Opo. Para hindi na ho kayo magtaka kung bakit mura dito. Tapos pag dumating ho sa mga palengke, ay medyo iba ho yung presyo, mas mataas ika nga. So ganun ho lang naman yung law of supply and demand, no? Pag kinuha nila dito sa wholesale, mababa, pero kailangan nilang tumubo, kumita sa kanilang mga paninda. Mula po rito sa Juliana Wet and Dry Market, back to studio po tayo.